Kung sino ang inaapi at iniinsulto, yun po ang gustong samahan at tulungan ng mayoriya ng mga mamamayan. Look at what they did to Tatay Digong, probinsyano, Bisaya, walang kakilalang masyadong malalaking mga pamilya sa politika, galing sa Davao, at latecomer pa sa frontline, sa pakikipagkampanya. Subalit, look what happened. Duterte won via a phenomenal landslide votes against Marojas and all other competitors niya na mga kandidatong malalaki na matagal na sa politika sa Pilipinas. Why? Sapagkat iniinsulto siya, minamaliit siya noon, and so the people rallied behind Rodrigo Duterte. And the people made him president. At hindi tayo nagkamali sa kanya. Siya po ang isa sa may pinaka-sincero, seryoso, at busilak na puso pagdating sa pagmamahal sa ating inang bayan at sa ating mga kababayan. Lalo na po sa kanyang matatag at malakas na loob na ipatupad ang batas, panindigan ang tinatawag na decisive leadership sa gobyerno upang nang sa ganon ayusin ang ating bayan laban sa pagkalugmok nito sa kriminalidad, mga sindikato sa droga, oligarkong gahaman, mga politikong bulok at kurakot, at kriminalidad at terorismo. Lahat yan in-address ni Tatay Digong. Hindi nagkamali ang taong bayan sa kanya. And minamaliit siya. Iniinsulto siya. At kilala na, alam natin that he cannot articulate himself so very well pagdating sa salita ng Tagalog o Filipino. Pero minahal siya ng taong bayan. Johnny Capilastiki. Thank you Johnny, sa pag-suporta sa Ipanaw Sambayanan. Ang sabi niya ng taong bayan, di bali na pong Bisaya ang tono ng kanyang pananalita, ang importante busilak, seryoso at sincero ang kanyang puso. Yun po ang nangyari at minahal siya ng taong bayan. Except ng kanyang mga kalaban na gustong panatilihin ang status quo ng bulok na politikang kinokontrol ng mga oligarko at mga burokrata kapitalista at ng mga borgesya, komprador at malalaking panginoong may lupang asyendero. Duterte made a very phenomenal turnaround in the traditional dominance in the political system ng ating bansa ng mga naghahari-hariang mga pamilya, sapagkat hindi naman siya ganon kalakas pagdating sa mga political families, mga dynasties, and mga political groups na mayroon na pong mga naipag-ugat na impluensya sa politika natin. But the people rallied behind him and they voted and put him in office. Ito rin po malamang ang mangyayari ngayon. Thank you, Rand M. Ride, no? Sa pagpapakulay. Appreciated talaga. Ito rin po mangyayari niyan sa pang-iinsulto ni Bongbong Marcos na tinatawag niya na ang mga kandidato na tinutulungan ng mga Duterte ni former President Rodrigo Duterte, ni Vice President Sara Duterte, at ng PDP Laban at ng mga mamamayang Pilipino ay mga kandidatong inutusan lang na bumili ng suka tapos nagkaroon na ng Certificate of Candidacy. Bastos at hambog ang ganong komentaryo, mapagmata, no, mapangmaliit, mapanghamak. Ayun, tuloy natawag na Team Suka ang team na ito dahil sa kanyang mga pananalita. May isa pa siyang insulto na bumalik at bumirang sa kanya. Sabi niya, ang mga kandidato namin ay hindi po nag-aaktong sakristan ng bulaang propeta na may mga kaso ng pang-aabuso sa kabataan at kababaihan. Wow, hanep. Referring to Pastor Apollo Kibuloy. Mas pinasikat niya si Pastor Kibuloy. Samantalang ang tinatawag niyang bulaang propeta na si Pastor Kibuloy, nagsasamba siya at pabalik-balik siya doon upang magpatulong sa eleksyon noong 2015-2016 campaign period during that period of election. Tapos tatawagin niyang bulaang propeta. Ito din ang tinatawag niyang bulaang propeta na ang tawag niya sa mga kaibigan at naninindigan kasama kay pastor laban po sa panggigipit at state terrorism na ginamit nila ng kanyang mga alipores like Abalos at ang mga kapulisan niya laban kay Pastor Kibuloy ay tinatawag niya mga sakristan ng bulaang propeta.
Pero sino po ang tumulong sa kanya noong 2022 elections? Ni Singkong Duling, wala siyang ibinigay na tulong, balik, o hiningan siya. Wala. More than millions, no? Hundreds of millions ang tinulong sa kanya. Not in cash, of course, but airtime, free coverage, at malalaking mga pagtitipon dalawa na nagpakintab ng kanyang kining bilang magaling magsalita at magbulatik at naloko niyang taong bayan doon sa dalawang debate series sa Okada, Manila na inisponsor po at binigay ng libre sa kanya ng SMNI at nila Pastor Kibuloy. Wow, bula ang propeta, ha? More than 200 ang entourage na dinala niya, ha? Sa Okada, Manila, magkanong per plate doon? 6,000, 7,000? Mantakin mo times 200. Ganon kalaki po ang tinira niya, milyon yun. Hindi pa kasamang venue, coverage, news, lahat. Tapos bula ang propeta. Ito po ang mga karakter ng elite. Karakter ng walang utang na loob. At hindi marunong kumilala at magtingin doon sa kabutihang loob na ibinibigay ng ordinaryong mga tao. Ganyan po ang karakter ng mga Marcos, kagaya nito ni Bongbong Marcos, na laki sa layaw, Jeff Rocks, at walang pakialam sa kalagayan at sitwasyon at damdamin na nararanasan ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Ganyan po ang elitist. Ang tawag natin dyan, elitista. No? Ang barkadang nakikilala niya, yung mga bilyonaryo lang na nakapaligid sa kanya, at kung si Miss Cathy Binag pa, ito rin ang maraming mga bilyonaryo na nagugumon sa pag-abuso sa droga. At party here, party there. At wala silang pakialam kung ano talaga ang totoong kalagayan ng mamamayang Pilipino. Yan po ang politika ni Marcos, no? So Team Suka, hindi niya naalala, mga kababayan, na ang Team Suka o ang Suka, para matansya mo kung peke, bogus ang gold na ibinibenta o nakadisplay, ay pwede mo pong lagyan niya ng suka, kalamansi, at lalabas po ang totoong karakter ng material niya kung ito'y original o hindi o totoong gold. Kaya ang suka po is a reagent. Kung sa chemistry yan, reagent po yan na ginagamit para palabasin po ang komposisyon ng ginto sa isang bagay. So dahil suka tayo, alam natin kung para saan yan. Para ipalabas ang peke na uri ng presidente at ang kanyang team na iniendorso, na hindi naman karapat-dapat pang bumalik sa Senado. Kita mo sa kanyang pang-aatake at pang-iinsulto. Wala daw pumapalakpak sa kanyang kandidato sa China. Pero takam na takam sila sa siumay, hopya, kikiam, at siupaw. Wala daw sa mga kandidato niya ni Marcos Jr. ang may bahid ng dugo at pugad ng mga kriminal at pinagpirahan ng taong bayan sa panahon ng pandemya. Wow! Hanep. Pinagpirahan. Saan ang basis mo yan na namera si Rodrigo Duterte? Sino ang tinutumbok mo? Si Senator Bongo at ang Farmally? Di nag-file kayo dapat ng kaso, ikaw ng presidente. Bakit ka pa magpatumpik-tumpik? Pero teka muna. Walang basihan yon sapagkat wala kang solid evidence to prove that na pinagpirahan nila ang mamamayang Pilipino during pandemya. No? Propaganda mo yon. Ito hindi propaganda. Sino ba ang may mga conviction sa criminal cases ng pagnanakaw sa kaban ng bayan? Hindi ba ikaw? Kayo, pamilya nyo? Di ba? Di ba? Oh, sino ba ang nakikipag-ariglo sa Amerika? Lalo na nang naging pangulo ang iyong big boss na si Joe Biden, no? At inaariglo mong mabawi ang inyong mga ari-arian at mga pundo naka-freeze doon sa Amerika. Di ba ikaw, kayo, ang may tinatagong nakaw na yaman? Ito pa, sino bang hindi nagbabayad ng estate taxes na mga umaabot na ng 203 billion pesos with final decision na ibinaba na ng Korte Suprema since 1997 at ikaw ang state administrator? Presidente ka na ngayon, hindi ka marunong magbayad ng 203 billion pesos para sa pamilya mo para mabayaran ang buwis na ito? Tapos magmamalinis ka? Hindi yan fake news. Hindi rin po yan inimbento na kwento. Yan ay totoong mga issue na dapat sinagot mo, no, Mr. Marcos.
Kaya sa tingin ko itong Team Soka mo, magbubumirang sa'yo to eh. Sapagkat very cheap, irresponsible, and unbecoming of a president. No? Nakikialam ka lang sa eleksyon na ito, hindi ka naman kandidato, pero binabastos at binabalahura mo ang antas ng kampanya. Instead na pag-usapan at ipaliwanag niya ang mga totoong issue at iskandalo na sumasambulat at yumayanig sa kanyang administrasyon, ay hindi niya tinalakay, no? Kung ano-anong discarding ginawa niya. Number one, hindi niya may paliwanag dahil nahuling-huli sila that there were 28 blank items in 13 pages na ipinalusot ng final report ng Bicameral Committee Conference, pirmado at pina-adapt at ipinasa ng plenaryo na may mga blanco. Sinong naghilot? Saan ginawa ang paghihilot? Because these are falsification and fraudulent acts tampering the legislative document pertaining to budget, which is a criminal act. Diba? Tahimik siya, pinapasagot sila ngayon ng Supreme Court dito sa isinampang kaso nila sa budget, no? Nila Attorney Topacio, Attorney Vic Rodriguez at Congressman Ungab. Mga kababayan, hindi niya sinagot ang budget insertion na illegal na ginawa ng kanyang pinsan at mga alipores nito na kinonsinti niya. 241 billion pesos po yon. Yun pa lang ang nahuhuli ngayon. At ang hinukos-pokos, sinindikato at ala-istapa na pagpapasa ng budget 2025. Hindi niya sinagot. Hindi niya rin pinaliwanag. Sino ngayon ang gumagawa ng issue na para lamang malusutan ang totoong problema at iskandalong sumasambulat sa iyong administrasyon? Number 2, wala siyang paliwanag ano nang nangyari dito sa 1.3 trillion pesos na mga pondo para sa flood control project na kinokontrata, kinukulimbat at pinapalusutan ng iyong mga alipores. Kagaya ng pinsan mo dyan sa Kongreso tungkol sa mga flood control project, sabi mo 5,500 ang tapos na or matatapos na. Ayun, nang bumaha, lubog ang mahigit 10 milyong Pilipino around Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at pati sa mga Bulacan hanggang Pampanga. Kolokoy. Hindi niya sinagot ito. Di ba? At ito pa, ang maliban dyan, anong nangyari sa 60 billion pesos na kinulimbat nyo sa PhilHealth? Bakit walang paliwanag sa inyo ginamit? Ha? Yan ang mga issue na dapat sinagot mo. Hindi yung mga issue sa suka, no? At issue sa mga bulaang propeta, mga pugad ng kriminal, kung ano-anong terminong ginamit niya, na alam naman natin pilit na pilit niyang maging parang si Rodrigo Duterte pag nagsalita, na parang salitang kanto, pero hindi bagay sa kanya kasi overacting na at hindi pa totoo, ay hindi rin siya bagay na gumamit ng mga ganitong estilo sapagkat hindi ito katanggap-tanggap sa taong bayan dahil ito ay totoong maruming laro ng politika nila. Ito pa, hindi niya paliwanag. Dapat sinagot niya ni Marcos Jr. itong tinatawag na Maharlika Discarte Fund nang umaabot na po sa 500 billion pesos. Wala pong update kung anong nangyari dito. Isa pa yan. Pangatlo, pang-apat, ano nang nangyari dito sa mga tinanggal nyong budget para sa PhilHealth, budget sa education sector, at nag-realign ka ng mga primary and focus projects upang ilagay sa mga ayuda at kukurakuti na infrastructure projects ng pinsan mo at ng mga aliporis niya. Samantalang tinanggalan mo ng almost 60 billion pesos ang para sa edukasyon ng mga kabataang Pilipino both sa tertiary, high school, and elementary. At ganoon din po sa PhilHealth Insurance, tinanggalan mo din ng pondo maliban pa sa kinulimbat na ninyo ang pondo na 60 billion pesos at napatigil kayo ng Supreme Court sa 29 billion pesos dahil mukhang ito ay hawig na hawig sa technical malversation which is a serious crime. Ayun, iyan dapat na mga pinaliwanag mo, Mr. Marcos. Ano nang mapaliwanag mo dito? Dahil lahat ng survey sa loob po ng 6 na buwan na nakaraan, 60% hanggang 62% ng Pilipino ang nagsasabing lugmok ang kabuhayan nila at sila po ay nasa bingit ng kahirapan, in the threshold of poverty. Ano yan?
Ba't di mo mapaliwanag yan? Ha? Tapos, sasabihin mo, yung mga Team Suka, wala sa inyo, may mga pugad sa kriminal. Sino ba nagpo-promote ng kriminalidad? Sino ba ngayon kung ikukumpara ang index crime, kaliwat ka ng hold-upan, kaliwat ka ng kaso ng rape, at kaliwat ka ng kaso ng droga, dinidisplay pa sa internet, sa social media, at kaliwat ka ng bintahan nito at paglaganap muli at kasagsagan ng panunumbalik ng krimen at ng sindikatong ng mga droga, hindi mo yan sinagot. Nasaan ang alitagtag, drug raid o drug checkpoint na sinasabi nyo ni Abalus? Hindi mo may paliwanag saan na po ito. Ang sinasabi ninyo, ito ay umaabot sa halos 2 tonelada, 2,000 kilograms. Sana itong 2 toneladang shabu na na-confiscate daw ninyo doon sa Alitagtag, Batangas. Wala na. Ha? Mr. Marcos, these are the issues that are real and serious. Ngayon, pa-speech ka? Wow! Yan ang panawagan ngayon sa'yo. Kung mangingialam ka at makikisaw-saw ka sa kampanya, ito dapat ang totoong issue na dapat mong sinasagot. At ito pa, nagtapang-tapangan siya mga kababayan, no? Nagtapang-tapangan sa pananalita at naging bastos at hambog sa kanyang mga pangangampanya nang i-kick off nila ang kanilang senatorial proclamation ng mga kandidato niya. Pero, takot na takot at duwag na duwag para magpa-undergo ng drug test scientific hair follicle testing. Bakit ayaw mo? Di ba? Akala namin matapang ka. Yun ang problema mo. Sa sobra mong tapang-tapangan, pati sa China, padigma-digmaan ka. Ano ka ngayon? Sinabi ni Trump na ang unang tinawagan niya nang siya ay matapos maiproklama bilang Pangulo ng Estados Unidos, si President Xi Jinping ng China. At nag-usap sila at ang sabi niya, napakaganda ng pag-uusap namin ni President Xi Jinping sapagkat nagkaisa kami na magtulungan kami bilang mga Pangulo ng malalakas na bansa upang mapanatili at mapromote pa ang seguridad, kapayapaan at mabuting kalagayan ng buong mundo. Ano ka ngayon? Tapang-tapangan ka, digma-digmaan ka dyan sa usapin ng exclusive economic zone conflict natin sa China at sa iba pang mga bansa. Ano ka ngayon? Ang mga Typhoon missile system na pinalusot mo at pinatago mo dyan sa North Luzon, ano ka ngayon? At sabi mo, hindi natin yan ibabalik hanggat hindi tinitigilan ng China ang kanyang pangbubuli. Bakit? Ikaw ba may-ari niyan? Ikaw ba ang presidente ng Amerika para magdesisyon ka kung pwedeng isauli o hindi at ilabas o hindi ang Typhoon missile launcher systems ng Amerika na nandyan nakalagak sa North of Luzon? Aba, yan ang mga alitagtag issue na yan. Yan ang mga dapat mong sinasagot. Bago ka magtapang-tapangan, magpa-hair follicle drug test ka, kagaya ng ginawa namin. Ako nga na walang buhok sa ulo, sinubukan ko po at tinyaga ko, tiniis ko, nakuhanan ako ng more than 1 hour and a half na harvest ng mga buhok sa leg part ko, sa legs ko. Ikaw, no? Anong style mo? Mr. President, it is a moral question and it is also a question of your competence and mental health to continue discharging the functions, power, and privileges vested to the office of the President. No? So, iyan po ang mga issue na gustong marinig ng taong bayan na ipaliwanag mo. Ito mga 241 billion illegal insertions, wala kang pagpapaliwanag. May paliwanag mo rin dapat bakit nyo ginagamit ang Kongreso para wasakin ang inyong mga political enemies, which is illegal. You are weaponizing Congress through your cousin and through the communist terrorist urban operatives and yung mga bulok na politiko, including ang grupo ng hilaw ng mga komunista. Ginagamit niyo ang Kongreso, pundo at resources para durugin ang mga kalaban niyo sa politika because you have the ambition na manatili kayo sa poder lagpas pa sa 2028. These are the real issues, Mr. President. So please don't come cheap